Alam mo ba kung bakit mas lalo kang nawawala kapag hinahabol mo ang isang babae? Dahil sa paghabol mo, nakakalimutan mong ikaw din ay may halaga. Lahat tayo dumaan na sa ganitong sitwasyon. Yung ikaw na nga ang nagbigay ng lahat, pero siya pa rin ang lumayo. Nagpapakita ka ng effort, nagpapakatotoo ka, pero sa dulo parang wala lang lahat. Tapos isipin mo, ano pa bang kulang sa akin? Pero ayon sa mga Stoic philosophers gaya ni na Marcus Aurelius, Epictetus at Seneca, may mas malalim na dahilan kung bakit hindi mo kailangang habulin ang isang babae, lalo na yung ayaw na talaga. Isipin mo to, may isang lalaking nagmamahal ng sobra. Araw-araw nagme-message, nag-aalala, nag-aabot ng pabor, at kapag hindi nire-replyan, nababaliw. Lahat ginagawa, kahit nakakahiya, kahit wala nang natitirang respeto sa sarili, kasi nga mahal niya, pero habang mas lalo siyang humahabol, mas lalo siyang nagmumukhang maliit sa mata ng babae. Kasi ganito ang totoo. Ang paghabol ay hindi laging pagmamahal. Minsan takot lang mag-isa. Maraming lalaki ang nalilito sa dalawang yan. Akala nila kapag nagpupursige, ibig sabihin, tunay na pagmamahal. Pero kung titingnan mo sa perspektibo ng isang Stoic, hindi pagmamahal yan, kundi attachment. At ang attachment ay ugat ng pagdurusa. Sabi nga ni Epictetus, ang problema ay hindi sa mga bagay na nangyayari sa atin, kundi sa kung paano natin ito tinatanggap. Ibig sabihin, hindi dahil iniwan ka niya, wasak ka na. Nasasaktan ka kasi pinanghawakan mo yung ideya na dapat siya na yung para sa akin. At yan ang mali. Dahil sa Stoicism, walang dapat. Ang meron lang ay kung ano ang nangyayari at kung paano mo ito tatanggapin ng may dignidad. Tignan natin ang realidad ng modern dating ngayon. Ang dami sa atin kapag nagustuhan ng isang babae, todo bigay agad. Chat sa umaga, good morning, ganda. Chat sa tanghali, kumain ka na? Chat sa gabi, good night, mahal. Pero anong nangyayari kapag hindi siya nag-reply? Kabado ka. Nagtatanong ka, may iba na ba? Nagsastalk ka, nag-o-overthink ka. At sa dulo, ikaw yung parang alipin ng sarili mong emosyon. Diyan pumapasok ang Stoic mindset. Yung sinasabi nilang control what you can control. Kasi kung tutuusin, hindi mo naman makokontrol kung gusto ka pa niya o hindi. Ang kontrolado mo lang ay kung paano ka magre-react sa sitwasyon. At kung pipiliin mong maghabol, ibig sabihin pinamumunuan ka ng emosyon mo, hindi ng prinsipyo mo. Kapag hinahabol mo ang babae, para kang aso na tumatakbo sa tren. Habang tumatakbo ka, mas lalo siyang bumibilis. At kahit makuha mo siya saglit, mapapagod ka rin. Kasi di mo siya kayang sabayan ng matagal. Ang habulan ay laro ng mga taong hindi pa marunong tumanggap ng katotohanan. At ano ang katotohanan? Na ang mga taong meant sa'yo, hindi kailangang habulin. Kasi kusa silang lalapit, kusa silang mananatili. Ang Stoicism ay nagtuturo ng dalawang bagay. Una, disiplina ng isip. Pangalawa, pagpapanatili ng katahimikan kahit sa gitna ng kaguluhan. Kung gusto mong maging lalaking hindi basta-basta natitinag, kailangan mong matutunang tanggapin na hindi lahat ng babae para sa'yo. At okay lang yon. Sabi ni Marcus Aurelius sa Meditations, hindi mo kontrolado kung mananatili siya o hindi, pero kontrolado mo kung paano ka magpapatuloy kahit wala na siya. Doon nasusukat ang tunay na lalaki. Hindi sa kung gaano siya kagaling mangligaw, kundi kung gaano siya kahinahon sa pagharap sa rejection. Ang Stoic na lalaki kapag iniwan hindi tumatakbo, hindi naghahabol. Tumatayo siya, humihinga ng malalim at sinasabi sa sarili, hindi ko kontrolado ang desisyon niya. Pero kontrolado ko kung paano ko dadalhin to. Hindi siya nagpo-post ng pa-victim. Hindi siya nagpapadala ng please come back messages. Hindi siya nagmakaawa sa babaeng ayaw na. Kasi alam niyang kapag pinilit mo ang hindi na para sa'yo, ikaw ang masasaktan. At walang karapatang manakit sa sarili ang taong may disiplina. Isipin mo ang sarili mo bilang dagat. Ang babae, isang bangkang dumaong. Minsan tatagal siya, minsan aalis din. Pero kapag umalis siya, hindi mo kailangan pigilan ang alon para pigilan ang paglayag niya. Kasi ang dagat, kahit ilang bangka pa ang umalis, nananatiling malawak, kalmado at maganda. Ganon din sa pag-ibig. Kung aalis siya, hayaang umalis. Dahil kung para talaga siya sa'yo, babalik siya sa dalampasigan mo. Hindi dahil hinabol mo, kundi dahil naramdaman niyang ikaw pa rin ang tahanan. Isang classic example sa modern dating. May lalaki, tawagin nating Jake. Si Jake todo effort sa babaeng gusto niya. Si Mia, binibigyan niya ng flowers, ng time, ng gifts, ng kung ano-ano. Pero si Mia parang wala lang. Minsan reply, minsan seen. Pero si Jake tuloy lang. Kasi sabi niya, baka one day magbago siya. Pero isang araw,
Nalaman niyang may nilalandi na palang iba si Mia. Ang sakit, hindi ba? Kaya nagalit siya. Pero sa totoo, hindi siya galit kay Mia. Galit siya sa sarili niya kasi alam niyang matagal na niyang alam ang totoo, pero pinili pa rin niyang maghabol. At kung tatanungin mo ang isang stoic kung anong dapat gawin ni Jake, simple lang ang sagot. Let go. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil marunong kang umintindi na hindi mo dapat pilitin ang isang bagay na ayaw magstay. Dahil ang pilit, hindi pagmamahal kundi pagkapit sa ilusyon. Maraming lalaki ngayon ang nagdurusa hindi dahil iniwan sila, kundi dahil hindi nila matanggap na iniwan sila. Ang totoo, hindi mo kailangan maging Mr. Perfect. Kailangan mo lang maging Mr. Peaceful. Yung lalaki na kahit anong mangyari kalmado, yung hindi nagmamadali, hindi natatakot sa rejection, at hindi dinadaan sa habol ang pag-ibig. Kasi ang tunay na kalakasan ng lalaki ay hindi sa muscles niya kundi sa control niya sa sarili. Kapag hinahabol mo ang babae, sino na ang may hawak ng kontrol? Siya. Pero kung pipiliin mong huwag habulin, at bagkus ay ituon ang oras sa pagpapalago sa sarili, ikaw ang panalo, kahit hindi ka nagkaroon ng girlfriend. Kaya kung dumadaan ka sa sitwasyong parang gusto mong habulin ang isang babae, tandaan mo to. Hindi lahat ng pagkawala ay kawalan. Minsan, yun pa ang simula ng pagbabalik mo sa sarili mo. Ang stoicism ay hindi pagtitiis. Ito ay pagpili ng kapayapaan kaysa sa kaguluhan. At minsan, ang pinakamalaking diskarte ng lalaki ay yung marunong magpigil. Huwag mong habulin ang babae. Ayusin mo muna ang sarili mo. Kasi kapag maayos ka na, kusa kang lalapitan ng mga taong handang tumanggap sa kung sino ka talaga. Alam mo kung bakit mas na-attract ang babae sa lalaking hindi naghabol? Dahil sa panahon ngayon, bihira na ang lalaki na marunong magpigil. Bihira na yung lalaking marunong manahimik sa gitna ng tukso, sakit at ego. Hindi siya cold, hindi siya manhid. Marunong lang siyang pumili kung saan niya ilalagay ang kanyang enerhiya. At yan ang tunay na lalaking stoic. Yung lalaking kahit iniwan, hindi bumaba ang halaga. Kahit pinasted, hindi nawasak ang dignidad. Kahit hindi pinansin, hindi nagmakaawa. Kasi alam niya, ang halaga niya hindi nakadepende sa kung gusto siya ng babae. Sa panahon ng modern dating, madalas nating marinig, kung gusto mo siya, ipaglaban mo. Pero ang tanong, hanggang saan mo ipaglalaban? Kailan mo malalaman na hindi na laban yung ginagawa mo, kundi pagpapakababa? Maraming lalaki ang hindi napapansin na ang paghabol, kapag sobra na, nagiging kawalan ng respeto sa sarili. Hindi na ito tungkol sa pagmamahal, kundi tungkol sa ego na ayaw tanggapin ang pagkatalo. Isipin mo to, yung lalaki na araw-araw nagme-message, nag-aabot ng regalo, nag-aalok ng tulong kahit hindi naman kailangan. At kapag hindi pinansin, nagagalit. Sasabihin niya, grabe naman, ako na nga itong nag-e-effort, siya pa tong malamig. Pero kung titignan mo sa mata ng stoic, may mali na doon. Kasi yung motibo niya, hindi na pagmamahal, kundi validation. Hinahabol niya hindi dahil gusto niyang magbigay, kundi dahil gusto niyang mapansin. At kapag yan ang ugat ng kilos mo, kahit makuha mo siya, mawawala rin. Kasi hindi mo siya minahal. Sinubukan mo lang punuin ang kakulangan mo sa sarili. Ang problema sa paghabol ay ganito. Habang mas hinahabol mo siya, mas nawawala ka sa sarili mo. Parang ulan na bigla mong hinuli gamit ang mga kamay mo. Mas lalo lang itong dumadaan sa pagitan ng mga daliri mo. Totoo, masarap yung pakiramdam ng pursuit, yung may challenge, yung thrill ng paghahabol. Pero kung hindi mo mapigilan yung urge na habulin ng isang babae na hindi nagpapakita ng effort pabalik, ibig sabihin kontrolado ka ng emosyon mo. At sabi ng mga stoic, ang tunay na kalayaan ay hindi ang makuha mo ang gusto mo, kundi ang hindi mo kailangang makuha ito para maging payapa. Kaya kung masakit man na hindi kanya, tandaan mo, hindi mo kailangang manalo sa lahat ng laban. Ang kailangan mo lang, panatilihin ang dignidad mo kahit matalo ka. Ang stoicism ay hindi pagiging malamig. Ito ay pagiging matatag sa gitna ng emosyon. Kaya kapag naramdaman mong gusto mo siyang habulin, huminga ka. Tanungin mo ang sarili mo. Ginagawa ko ba ito dahil may respeto ako sa kanya? O dahil ayaw kong mawalan ng kontrol? Ang stoic na lalaki ay hindi robot. Nakakaramdam din siya. Nasasaktan, nagmamahal, umaasa. Pero ang kaibahan niya, hindi siya nagpapadala. Kapag may gusto siya, ipapakita niya. Pero hindi siya magmakaawa. Kapag may nagustuhan siya, kikilos siya. Pero kung hindi reciprocated, tatanggapin niya. Hindi siya gumagawa ng drama. Kasi alam niyang ang respeto sa sarili ay mas mahalaga kaysa sa validation ng kahit sino. Isipin mo si Marcus Aurelius. Isa siyang emperor.
Pero sa kanyang aklat na meditations, lagi niyang pinapaalala sa sarili na kahit gaano kataas ang posisyon mo, wala kang kontrol sa kung paano ka titingnan ng iba. Ganyan din sa pag-ibig. Hindi mo kontrolado kung magustuhan ka ng babae o hindi. Ang kontrolado mo lang ay kung paano ka magiging lalaking mapayapa kahit hindi mo siya makuha. Parang apoy ang pag-ibig. Kung masyado mong hinipan, mawawala. Kung masyado mong kinulong, mamamatay. Pero kung hinayaan mong magliyab sa tamang hangin, magiging liwanag ito, hindi sunog. Ganon din sa babae. Kung pinilit mong manatili siya sa tabi mo, mapapagod siya. Pero kung hinayaan mong pumili siya ng kusa, doon mo malalaman kung tunay ba ang pagmamahal o hindi. Magmahal ka, pero huwag mong gawing pag-aari ang taong minamahal mo, kasi ang tunay na pagmamahal ay hindi paghawak, kundi pagpapalaya. Ang stoic na lalaki, kapag nasaktan, hindi agad gumagawa ng impulsive decisions. Hindi siya agad magpo-post ng lahat ng babae pare-pareho. Hindi rin siya magpapadala ng mga mensaheng puno ng sama ng loob. Ang una niyang ginagawa, tahimik. Tinatanggap niya muna ang sakit, pero hindi niya pinapakain ang emosyon niya. Sabi nga ni Seneca, ang galit at lungkot ay parang apoy. Kung hindi mo kontrolin, ikaw ang masusunog. Kaya ang tunay na diskarte ng lalaki ay hindi habulan, kundi pagtitimpi. Kasi habang nagmamadali kang habulin siya, ang kalmado namang lalaki ang mas na-attract sa kanya. Yung lalaki na hindi nagmakaawa pero marunong manindigan. At ito ang irony ng modern dating. Ang mga babae mas na-attract sa lalaking hindi nagmamadali. Hindi dahil gusto nila ng cold na lalaki, kundi dahil nararamdaman nila ang security sa kalmadong enerhiya ng lalaki. Yung tipong kahit maglaro ang mundo sa paligid niya, steady pa rin siya. Hindi siya nakabase sa kailangan kong makuha siya para maging masaya. Masaya na siya at kung dumating ang babae, bonus lang. May kwento ako. Isang kwento ng lalaki na si Andre. May gusto siyang babae, si Leah. Maganda, smart at charming. Una, pinansin siya ni Leah, pero kalaunan lumamig. Imbes na maghabol si Andre na nahimik siya, hindi siya nagtanong ng bakit. Hindi siya nag-message ng, kamusta ka pa rin kahit di mo ako pinapansin. Ang ginawa niya, siya nag-focus sa sarili. Nag-gym siya. Nagtrabaho. Nag-aral ng bagong skills. At isang araw nagulat siya. Si Leah mismo ang unang nag-chat. Hi, musta ka na? Ang irony ng buhay, di ba? Kapag hindi mo na hinabol, saka kanila naaalala. Hindi dahil gusto ka na nila bigla, kundi dahil naramdaman nilang hindi mo sila kailangan. At yan ang pinakamalakas na enerhiya ng isang lalaki. Kasi ang babae, instinctively na-attract sa lalaking may direksyon. Yung lalaking hindi nilalamon ng emosyon, pero marunong magpakita ng depth at self-control. Maraming lalaki ang iniisip, kung hindi ko siya habulin, ibig sabihin hindi ko siya mahal. Pero mali, minsan ang pagbitaw ay ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal. Kasi hindi mo siya pinilit. Pinili mong maging masaya kahit wala siya. Ang stoicism ay nagtuturo na hindi mo pwedeng ipilit ang mga bagay na hindi mo kontrolado. At yung acceptance, yan ang tunay na freedom. Isipin mo yung mga stoic warrior noon. Kapag natalo sila sa digmaan, hindi sila umiiyak sa lupa. Tumatayo sila, nililinis ang espada at nagsasabing, hindi ko kontrolado ang laban, pero kontrolado ko kung paano ko haharapin ang pagkatalo. Ganon ka rin dapat sa pag-ibig. Hindi mo kontrolado kung magustuhan ka niya o hindi, pero kontrolado mo kung paano mo ipapakita na hindi mo kailangan habulin para maramdaman ang halaga mo. Ang modern dating ngayon ay parang marketplace ng emosyon. Swipe left, swipe right. Maraming option pero kakaunti ang may lalim. At dahil dyan, nagiging laro na lang ang relasyon. Paramihan ng attention, hindi pag-uunawaan ng connection. Kaya kung gusto mong tumayo sa gitna ng gulo, maging stoic lover ka. Magmahal pero marunong din magpigil. Magbigay pero hindi ubos. Makinig pero hindi pa ulit-ulit sa sugat. Ang stoic na lalaki ay parang bundok. Matatag, tahimik pero totoo. Hindi siya kailangang sumigaw para mapansin. Kasi yung presence niya sapat na para maramdaman. At sa ganitong enerhiya ang babae mismo ang lalapit. Hindi dahil hinahabol mo siya, kundi dahil gusto niyang maramdaman yung kapayapaang dala mo. Sa dulo ng lahat, ganito lang yan. Kapag hinabol mo ang isang babae, sinasabi mo sa kanya na siya ang sentro ng mundo mo. Pero kapag pinili mong huwag maghabol, sinasabi mo sa mundo na may sarili kang direksyon. At kung gusto niyang sumabay, welcome siya. Ang stoicism ay hindi pagiging walang pakialam. It's a way ang kakayahang magmahal ng buo, pero handang tumanggap kung hindi ito ibabalik. Kasi sa stoicism, hindi mo sinusukat ang pagmamahal sa kung gaano mo pinilit, kundi sa kung gaano mo tinanggap ng may kapayapaan.
Kung dumaan ka man sa panahon ng habulan, yung ikaw yung laging nagme-message, nag-e-effort, nag-a-adjust, tandaan mo, hindi mo kailangang habulin ang taong ayaw kang sabayan. Dahil sa stoicism, ang hindi mo hinabol ngayon, yun ang magbabalik sa tamang panahon. Hindi dahil napilitan siya, kundi dahil naramdaman niya ang katahimikan ng isang lalaking buo sa sarili. Kaya sa susunod na matempt kang maghabol, huminga ka, ngumiti at sabihing, kung para siya sa akin, hindi ko kailangang habulin. Kung may natutunan ka sa video na to, i-comment mo sa baba. Ang lalaking marunong magpigil, hindi kailangang maghabol. I-like mo tong video kung nakarelate ka, at subscribe kung gusto mong matutunan pa ang mga stoic secrets ng modern masculine mindset.